Isang pangalan pero magkaibang pirma. Yan ang nabisto sa ilang resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Nasa frontline po ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi lang Mary Grace Piatos ang kaduda-dudang pangalan sa mga ipinasang resibo kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lumutang din ang pangalang Kokoy Villamin. Pumirma siya sa tig-isang acknowledgement receipt ng OVP at DepEd pero nabistong magkaiba ang pirma kahit pareho ang pangalan. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-aabuso sa pondo po ng ating gobyerno. Pero hindi lang yan. Mayroon ding nagngangalang Edward Fajarda, isang Special Disbursing Officer o SDO, na nagawang ipamahagi ang milyon-milyong pisong confidential funds ng DepEd sa 26 na magkakaibang lugar sa loob lang ng isang araw. Tanging SDO lang ang otorisadong mamahagi ng confidential funds at tumanggap ng acknowledgement receipts. Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Matagal nang kini-question ng Kamara kung paano ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Sabi noon ni VP Sara, walang mali sa paggamit nila ng pondo. Hindi nadadalo sa hearing ang bise. Dumalo ang Chief of Staff niyang si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, hindi naman niya maipaliwanag kung paanong ginastos ang confi funds. Sa huli, pinakontempt ng Kamara si Lopez. Nagisa naman ni Antipolo Representative Romeo Acop ang isang opisyal ng finance ng OVP. Bakit daw pinilit at inapura ang pag-liquidate sa pondo? Something must be wrong somewhere. Sa tingin po ninyo, being with finance, normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would Yes or no? depend, Mr. Chair, on the nature of the transactions. In the government, there are transactions which exceed that amount and the payment. In the office of the OVP, anong transaction na ganun? Wala po kaming ganun transaction. Pinakontempt naman ulit ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Asek Lemuel Ortonio na kasama sa 4 na unang pinakontempt dati ng komite. Sumulat kasi siya na alisin ang contempt at arrest order sa kanya para makadalo siya sa pagdinig. Hindi rin matukoy ng mga OVP officials kung nasaan mismo ang 4 na mga opisyal na pinakontempt ng komite. Ito'y kahit pa may travel authority o may kinalaman sa trabaho ang rason ng pagliban nila ngayong araw. Duda tuloy ng mga kongresista, tila sinasadya ang pag-iwas na dumalo dito sa pagdinig. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.